Balik kami ulit di sa sa labas matulog kasi ngayong gabi na to sobrang init na naman. Umatake na naman yung init na to. Dito na kumain dito. Eh ako naman. Ano to? Hapunan namin to. Hindi lang matulog dito si Kelly. Pero ito mong dalawa yung aso na namin dito. Gustong-gusto yan sa gabi matulog dito sa labas. Parang alam nila na ay dito na naman kami matulog. Kailan kami huli natulog dito nung nakaraang linggo? Wait, itong linggo lang to, no? Kaya ito huli natulog dito. Ako huli natulog dito nung nakaraang Lunes yata ng gabi. Dapat sa luwas ka pumasok mo sa sobrang lamig. Alas 3 ng madaling araw. Pumasok ako alas 3:30, mga ganun. Dito ito yung dito na siguro hanggang tumanda kami hindi namin makalimutan tong natulog kami sa labas dito sa dito sa bansa na ito, dito sa Spain. Kasi imagine dito sa dito nakatulog kami sa labas pero sa Pilipinas hindi namin naranasan ng ganito natulog sa labas kasi doon takot kami takot kami sa labas matulog kahit nga maglalakad sa gabi matulog pa kaya dito sabi ko nga ito yung ginagawa natin dito habang buhay natin tong dadalhin na hindi natin makalimutan na nakatulog tayo sa ibang bansa dito sa labas na ito nagdala ng kumot yung kama na to tapos dito nagpalipas ng gabi para talagang parang homeless talaga ang dating namin dito kasi ganito ang buhay ng homeless hindi talaga basta-basta na buhay nila na matulog sa labas kami dito namin naranasan ng ganito sa Pilipinas hindi namin naranasan ng ganito kasi doon sa atin takot tayo matulog sa labas kasi biro mo mga tao doon mga loko-loko at saka doon saan kami matulog doon sa bahay namin doon sa Cavite ganun di kami makatulog sa labas kasi ganun rin maraming tao daming aso pag doon lalo sa gabi yung mga aso doon nagtahulan hanggang umaga na yan kaya dito sabi ko nga ito yung naranasan natin dito habang buhay natin dalhin to hindi natin to makalimutan kasi imagine sa labas na natulog nung nakaraang taon grabe din yun ulit na naman taon na to sa labas pwede naman matulog kami sa labas pero yung init talaga yung sa electric fan iba na tayo nagkatanda na nagkaedad na kasi masakit sa katawan marami kang maramdaman sa electric fan kaya lang mas maganda na lang matulog dito sa labas kaysa doon sa loob na puro ka electric fan nung kailan yon inatake ko sa kabag ba yan tapos ang lang ngayon dito ang lakas talaga ng buwan yung ilaw namin dito yung sa pintuan na yan papatayin namin yan dito itong lugar namin dito bundok nga kami sabi ko nga dito hindi naman masyadong hindi naman kami takot dito hindi naman kami takot dito kahit matulog dito sa labas kasi dyan may gate kami dyan dapat yung kayo doon sa may kabila pala ilock yung ilock yung gate yung doon kasi okay lang yan wala naman bimba yung aso dito naman yan kami maramdaman namin yung dyan yung may papasok ba niya sa gate pero kakapadlock naman yan mamaya pa may darating na truck mamayang gabi ngayong gabi pala madaling araw yata magano ng yun turo pagatian siguro naku po simutin mo Bruno ang lang talaga namin dito kaya kami dito matulog sa labas kasi wala naman kaming aircon sa dito sa bahay na to kasi di kami pwede ng aircon kasi ba may solar plate dyan na nagsusupply lang ng kuryente itong mga nakikita nyo dito mga ilaw na yan solar plate lang yan nag-ano namin dito tapos hindi naman pwede na kami ng aircon dyan kasi din ang konsumo ng aircon sa kuryente malakas din yun kaya mas minarapat namin dito na lang kami matulog sa labas aircon na guys sa akin yung doon kanina kay tanda nung pagpasok natin hindi lang yan aircon anak niya
Ano talaga, mabait naman, mabait sila. Ano mo na kung magkano yung ano. At saka, ito yung ano namin dito, di kami pwede mag-aircon nga dahil solar plate. Electric fan na talaga ang ano namin. Ilang electric fan namin dito? 3. Ilang watts lang naman electric fan? 50 watts. So di naman yan magsabay-sabay na ginagamit namin kasi si Kelly, mayroon din isang electric fan. Kami isa di 100 watts lang yung kukonsumihin namin na ano sa kuryente. Pero konsumo pa rin ha kasi yung motor alternate na nilalagay namin. Kaya si Kelly sa loob di naman. Matulog dito sa labas kami lang. Yung mga aso nga ito. Ayan, tungtuwa nga yan sila oh. Israel. Ay, so si Ronino, si Bruno. Ay, gumalaw. Si Israel nasa kama. Ito yung solo. Tatabi yan. Kagabi, sa kanong isang gabi, mga ilang gabi na rin na ano. Lamig din. Okay ang temperature. Ngayon pala, 38 ang temperature namin dito. Pero mas mainit talaga ang syudad. Ang ano lang dito nga, yung ano, yung buwan oh, ayun oh, yung buwan. Sila daw. Ha? Sila daw. Ang gumagawa? Tanungin mo kung ano. Kasi tinatanong namin kung ano, mayroong kaming kaibigan na ano, mga Filipino sa doon kami kanina sa ano, Sibilya kanina sa kapital. Nakaibigan ni Kili yung kinakaibigan ni yung nanay sa doon na may dalawang anak na babae, kinakaibigan si Kili. Kasi inibitahan si Kili ng magsimba daw ng ano, attend daw ng ano, ng fellowship ng GIL sa siyudad every Sunday ng ilang oras yun? Anong oras? Mga ganun. Iniimbita si Kili ko, sabi ko punta ka kasi linggo lang naman tapos ano para makasalamuha ka rin mga Pilipino kasi ganyan, maya makatulong din maghanap ng trabaho kasi naghanap siya ng trabaho. Sabi ko kaibiganin mo. Tinanong niya kung, sabi ko itanungin mo kung silang gumagawa. Sila daw gumagawa sila ng gumagawa? hopya. Hopya? Bukod sa hopya, ano pang ibang ginagawa nyo? Kasi tatanong kami. Tanong lang namin kung bukod sa hopya. May butchi, ayan, butchi, ano yan? Gumagawa rin kayo ng butchi. Kasi gusto rin namin yun. Ayan yung ano, langit oh. Ayan yung buwan nga pala. Ay, may pinakita ko pala kanina. Yun oh, ang lakas ng buwan eh. Full moon. Di pa no. Di pa full moon. Tapos, ayun nga lang, pag natulog kami dito, pagdilat sa mata, langit agad. Tapos minsan, pag matagal ako nakapikit, tinitingnan ko yung langit, may mga bituin na tumatakbo. Kaya minsan nalilibang ako pag tumitingin sa mga bituin na tumatakbo. Uy. Kaya kami dito. May ano, may kotse. Saan? Kanina may bumaba. Kaya taas. Meron nga. Malakas ang kutob namin, malakas ang ano namin dito, loob. Hindi, papunta roon. May ilaw, ayun papuntang bayan. Malakas ang loob namin dito na matulog kasi dito kakaiba talaga sa ano, sa atin dito. Sa tagal na namin. Cakes and cupcakes daw. Mga botse, di kayo gumagawa. Ano daw? May mga cakes and cupcakes. Magdalena. Magdalena daw dito yan. Hindi siguro. Mabutsi, wala sila kakakunan. Kutsinta. Nawala ako sa ano. Ano ba yung ano ko? Ano bang pinag-usapan natin? Yung tungkol sa ano. Malakas ang loob namin dito tutulog kasi wala naman talagang tao ditong ano na yung kagaya sa atin na papasok sa mga bahay tapos mangialam ng mga alam na natin ngayon sa mga balita dito tungkol sa mga ganyan druga, mayroon din dito, talamak din dito. Pero hindi naman ganun ka piligruso ang mga tao dito. Gumagamit nga ng mga ganyang bawal na druga pero hindi naman sila kapiligruso na mang-hold up, mamamatay tao, hindi ganun. Kaya dito pag nahuli sila na may kahit pa mahulihan sila ng may mga sinusok sila sa mga kanyang bulsa, hindi sila hinuhuli. Hindi sila, ibig ko sabihin, hindi sila kinukulong. Pinababayaan na lang yun. Parang ano niya, konsumo lang daw kasi yun. Mga kanya, marijuana. Wag lang yung lalagpas sa limit na ano, ng
na makahuli kasi makukulong ka rin. Pero pag mga kanya konsumo lang nila dito, hindi lang kinukulong yung mga tao dito. Huwag na yung mahulihan talaga na sobra-sobra na sa mga kilo-kilo na. Yan, ikukulong na nila yan. Pero pag mga ganyan, mahulihan ka lang na mga pakiti-pakiti lang, hindi nila yan. Hindi nila kinukonsinti yan. Babayaan na nila yan. Tapos, yun yung dahilan dito na hindi kami takot dito matulog sa labas. Kasi pag takot kami matulog sa labas, ay di, ano namin ito magawa, di pilitan ka talaga kami sa pilitan kami sa loob ng bahay matulog. Na hindi naman kami takot talaga dito. Umpisa na yung hangin na mahalimuyak na. Ang lang ngayon masama nito kasi may buwan. Bukas linggo. Di to. Mas pa? Mas laki. Bilog. Bilog yan. Sana doon na tayo bukas matulog sa sa loob. Kasi nakita ko yung mga yung mga homeless nga naman doon sa Pilipinas. Imagine nagdadala ng karton. Swerte pa rin yung tulugan namin dito kasi pom. Yung sa kanila karton. Tapos dito may mga kumot-kumot pa kami sa kanila doon. Yung iba nakatutulog doon naka-hoodie, naka-pantalon. Ako naka-short, kita niyo man kanina naka-short ako diyan. May malamok naman. Kaya lang dito din makikita yung pagdilat mo ng mata mo, makikita yung mga yung mga paniki lumilipad. So, unahan pa ako sa aso ko. Natulog na naman siya sa likuran ko. Pero di yan mapakali. Pupunta doon. Tapos yung pusa, kita ko si Dirk nandun naglalakad dyan sa side na yan dyan. Nakita ko si Dirk dyan sa pinto dyan ng swimming pool. Naglakad papunta rito. Nandyan lang yan. Pasimple lang yan dyan. Siguro. Nakaupo o Tapos, ayun yung buwan na Ang liwanag tingnan pero ang nakailaw, naka-automatic kasi ilaw yung camera pala na pag i-video dyan. Ano kinaya mo kay? Patatas. Patatas ba? Okay, yun. Pagkain mo yun. Sulit na sulit kili. Tapos yung doon, yung ilaw na yung makikita dito. Tapos yung aso na yan. Papikit-pikit ang mata. Sila pa yung tuwang-tuwa dito pag dito kami matulog. Tapos yung doon, yung isa. Ayun. Si Brunito. Yung buhay namin ngayon dito. Balik kami homeless ulit. Ano ba yan? Sana maaga papasok yung medyo lalamig o kaya uulan. Sana itong sunod linggo biglang magbago yung panahon dito. Ay, sinsinok ako. Bigla na lang lalamig ba? Kasi hindi rin biro matulog sa labas kasi i-prepare pa to. Si Miray taga-prepare nito. Tapos pagka umaga, dalawa na kami maghakot. Maghakot na lang, magbalik na ng mga kama, magbalik ng mga ito yung higaan ko supa. Sapin sa supa. Ayun. Tapos kinukuha ni Miray doon sa may sa swimming pool to. Kasi upuan nila to pag sila dito sila naligo sa swimming pool. Inuupuan nila to o kaya magtatambay dito sa swimming pool. Ito yung ginawa kong tulugan. O di ba? Kahit nga kahit sabi ko kami dito, social pa rin tulugan kami kasi pum-pum. Naka-foam kami. Yung sa atin, yung kahit ito sa sa Sevilla, yung mga may natutulog diyan nga sa sa mga mga garden sa mga park. Hindi sila natutulog ng foam. Na nila siguro mga rin, sako rin siguro o kaya mga karton. Tapos naka-hoodie din sila. Marami doon na natutulog sa Sevilla ng mga may mga ilalim ng tulay doon sa gilid ng Guadalquivir. Mayroon doon na natutulog din sa ilalim ng tulay pero ang ingay siguro doon kasi ang daming sasakyan dumadaan . Alam mo na pag syudad maingay . Kami nga dito marinig niyo marinig niyo yung palaka. Toro. Mga toro. Ayun mga palaka. Mga grilyo tawag. Hindi yan palaka Hindi. Grilyo yata.
Kalakayan. Palakayan. Yeah, pero yung mga may grilyo rin. Maririnig. Ayan. So sabi ko, ito Miriam, habang buhay natin tong isipin natin itong nakatulog tayo dito ng sa labas ng sobrang init. Eh kung, uy, ano yun? Parang suro. Pero, Ganyan. ayun Suro. Palagi ko, suro, yan nga, suro siguro yan. Marinig ba sa video? Hindi, si Lily at saka si ano. Hindi yan matulog si ano. Ewan ko saan si Lily matulog talaga pa sa gabi. Nawala na. Eh, may suro talaga yan dyan. Ganitong siguro nakaramdam na dyan si Felipe. Ano sabihin ko sa kanya? Na? Ayun. Mag-abisa kami kung pwede mo pagawa kung mag-abisa kami kung kailan kami pwede mo pagawa ng Bakit sabi niya? Magpagawa kami ng hindi yun ibon. Ayun sabi niya kay mag-order. Dahil kasi ito ano niya, available for pre-order August 19. 19? Anong pitsa na ngayon? Lunes. Pero kasi yung nasundan nitong vlog na to tungkol nga doon sa may Pilipino na kapwa natin Pilipino nasa siyudad sila pero nagtatanim siya, nagagarden siya. Mga tanim niya doon is mga mga gulay talaga na atin, may yung saluyot, yung ano pa yan? Talong, kangkong, Kalabasa. yun, kalabasa, Sitaw. ano pa bang ibang tanim niya? Pechay. Yun ang pinakagusto ko yung pechay. Ampalaya. Basta gulay natin, ang palaya. Kaya doon kami kumuha sa kanya. Kaya yan siya, pag nag-harvest yan siya sa mga niya, yung gulay niya, mag-message yan na kung gusto ba daw ng gulay. Kaya hindi naman namin basta-basta ma-pick up. Kaya kanina, yung vlog na pinuntahan ka agad namin yun. Kasi kawawa rin naman siya. Kasi mag-harvest. Na-harvest na niya yung mga gulay. Tapos di namin mapuntahan. Kaya pinilit talaga namin na kukunin yung gulay. Kasi kawawa siya. Kasi yan na yung hanap buhay niya. Wala na kasing trabaho yung matanda na yan. Kasi na siya na siya. Senior citizen na rin. Uy, sorry. Pues di na kami kanina na hindi talaga punta kanina kasi kahapon pa yung nag-harvest ng ibang gulay. So dinagdag na kanina kasi yung nalalanta, yun ang hinarvest niya kanina. Paano kung di namin kukunin yun? Saan naman niya ilagay yung mga gulay? Yan naisip namin, buti ko may binta siya sa iba. Anong gagawin yun kung di niya di namin kukunin doon tapos di niya maibenta sa iba, itapon. Paano na yung yung pagod niya? Kawawa yung matanda. Kanina, pumunta talaga kami kanina kahit alas 11:30 na kami umalis dito sa bahay, pumunta ng kapital para makuha nga lang namin yung purpose namin yun, makuha yung gulay na yun at saka makapagdala ng pera. Nakuha namin yung gulay, pero di kami nakapapadala ng pera. Kaya, bumalik na lang kami dito na hindi kami nakapag send ng pera sa pangbayad nga sa bahay sa Pilipinas. Kung may pa naman sunod linggo siguro. Si Kili na lang siguro babalik doon para siya lang magpadala. Yung kanina naisip ko yung gulay niya. Paano yun kung malanta yung mga gulay kasi i-ref daw niya para di malanta. Buti kung maibinta niya sa iba. Pagdating namin doon, yun pala nakasegregate na kung kanino niya ibigay yung mga gulay. Tapos yung iba nga siguro yan, libre na lang siguro yan na binayaran naman, magkano binayaran mo, Miray? 40, no? 31. 32.50. 31. 31. Binigay ko yung 35 binigay ko Kaya nga, pero hindi, 32.50.
Tapos hindi na kinuha yung sukli. Yung ano naman ang palaya, hindi na yata yun ano kasama sa listahan. May listahan siyang binigay sa ano, listahan sa ano, ibinigay yung kung ano yung binigay niya. Tapos ang masarap niya yung ano niya, yung kalabasa. Kasi yung kalabasa talaga atin, iba yung kalabasa dito eh. So, yun yung ano namin kaya pinuntahan namin sa syudad. Eh, yun nga, mahirap dito pag ganitong summer kasi hindi mo alam yung mga tindahan doon magsara pala pag summer, magsara ng ang daming ano, ang dami mong maantalang trabaho pag ano, hindi mo maano talaga yung ano dito sa pagbakasyon talaga sila. Wala silang pakialam sa negosyo nila. Basta bakasyon, iwanan talaga negosyo. Hindi kagaya ba sa atin na may mga tauhan na iiwan dyan, hindi talaga pwede isara yung negosyo. Pero dito pagdating ng summer, samantalain talaga nila yung ano, ang summer. Basta ang summer na dito, napaka-importante yan nila dito kasi negosyo na iwanan yan. Kikita. Bahala na yun. Kikita kayo hindi dyan. Hindi kagaya kasi sa atin na nagbabayad tayo ng mga 13 month. Dito kasi hindi sila nagbabayad ng 13 month. Kaya siguro ganun. Palagay ko lang. Kaya wala silang paki na magsara muna ng 2 linggo o 1 buwan sa negosyo nila. Magpaskil naman din na itong pizza kami babalik. Pero kagaya sa atin, na magnegosyo ka doon pagdating ng summer, na tuloy-tuloy, malakas pa tuloy yung negosyo sa atin pagkagaya ng mga anong mga negosyo doon. Pero dito, malakas ang negosyo din. Kaya lang, yan sila, magbabakasyon talaga. Beach talaga sila kasi di kagaya sa atin kasi pang beach kasi dito. Kada ano lang, kaya ganito summer. Pero pag sa atin naman, kahit anong araw pwede ka mag-beach. Basta walang bagyo. So yun lang ho, dito balik ulit kami dito, homeless. Ito, habang tatanda kami nito, di namin makalimutan to. Na tulog kami dito sa labas kasama mga aso. Ano to, may kwento namin to sa ano. Pagka kami nga doon, o mapapanood namin itong video na to. Uy, ito yung video na tulog kami sa labas. Ito yung video na taon na to na ano, kasi ito nga yung purpose ko na nagbibideo ako para sa mga ano ko, sa mga memories na sa ano namin dito. Yung mga ano ko ginagawa ko ngayon parang daily vlog na to kasi yung mga ginagawa namin dito. Saka yung mga gating ginagawa ko dito sa swimming pool, sa Mansanas. Wala naman ko masyado nang gagawin yan kasi balik-balik lang naman yan. Kung siguro may mag-request o mayroong magtanong na anong pwede natin isingita ng mga ganyan. Pero sa ngayon, dyan lang yan. Yung mga ano yan. Pwede nyo mapanood yung mga video dyan sa tungkol sa swimming pool, sa mga Mansanas. Mayroon dyan. Di naman nabubura yan. So maraming salamat sa inyo dyan, mga tiwala at suporta. At ako'y magpaalam na kasi gabi na. Babay na ho sa inyong lahat. Shout out sa lahat po dyan nanonood.